Higit 9,000 tauhan at higit 100 mobility asset nakahanda na para yan sa pangalawang araw ho ng Tigil Pasada ngayong araw. Ang balitang yan, tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Inilatag at itinalagana ng National Capital Region Police Office ang kanilang seguridad para sa pagkakasa ng ikalawang transport strike ngayong Biyernes. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, sinabi nito na higit 9,000 miyembro ng pulisya ang kasalukuyan ng nakadeploy ngayong umaga habang higit sa 100 mobility assets naman ang nakahanda kung kakailanganin ng publiko para sa paghahandog ng libreng sakay sa mga mananakay. Paliwanag niya ito ay batay na rin sa pakikipag-ugnayan ng pulisya sa lokal na pamahalaan at maging sa Metropolitan Manila Development Authority para magamit bilang last resort kapag naubos ng assets na itinalaga ng katuwang ng mga ahensya. Bilang initial na assessment naman sa naging tigil pasada nitong Huwebes, Marso 26, generally peaceful ang naging strike at ang mga demonstrasyong ikinasa kasabay nito. So far po, wala naman po tayong na-monitor or reported po na untoward incident. Generally peaceful po yung first day ng transport strike. Sa ngayon po, naka-ready natin na mobility is nasa 151. So as is po naman yung gagamitin natin sa pakikipagtulungan natin with the LGUs tsaka sa MMDA. Gagamitin po natin itong mga mobility assets natin ito once po na ma-deplete na po yung ginagamit po ng ating mga LGUs, ganun din ang MMDA. Kumbaga tayo po yung last na magbibigay. Sa mga personnel naman po, meron tayong nasa 9,000 po na personnel na nakadeploy para ensure na yung ating mga kababayan ay agad pong ma-assist at mabibigyan ng responde kapag kinakailangan. Maliban dito, wala ring naitalang mga pagsusunog ng effigy sa mga kilos protesta at pawang mga panawagan at placards lamang ang mga bitbit ng mga transport groups na nagkasa ng programa. Sa ngayon, patuloy ang paglalatag ng seguridad upang matiyak na walang magiging pamimilit sa ibang mga tsuper na patuloy na bumabiyahe at naghahanap buhay sa kabila man ng mga panawagan na ito. Nanindigan din si Asilo na sa kabila ng krisis sa langis, tuloy-tuloy ang mobility ng National Capital Region Police Office kung saan nagpapatuloy ang pagpapatrolya sa mga komunidad. Inihayag rin ni Asilo na nakahanda ang kanilang contingency plans para maiwasang makompormiso ang patrol operations at response capabilities ng National Capital Region Police Office sa kabila man ng hinaharap na krisis ng bansa. Yes po, wala naman po tayong na-monitor na nagsunog maliban po dun sa kanilang usual na panawagan at kanilang mga dalang mga placards and mga streamers. Wala naman po. Hindi naman po naapektuhan yung ating police visibility at yung mobility ng NCRPO. May sapat po tayong contingency measures upang matiyak na tuloy-tuloy yung ating patrol operations. Ganun din para mapanatiling mabilis ang ating response capability sa kabila po ng anumang hamon or pagtaas ng petrolyo. Samantala, tiniyak naman ni Asilo na patuloy ang kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng police visibility sa loob ng mga komunidad, lalo na ngayong summer vacation at Semana Santa. Nakatakda ring magpakalat ng mga help desk ang pulisya upang mas mabilis at agarang makaresponde sa mga posibleng emergency. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.